Salamat po. Ako po ay hindi nahihiya. Maraming mga nagsasabi sa akin ay kukunti lang kayo. Hindi natin kailangan ng numero. Kailangan natin ng tao may pusong para sa bansa, para sa Pilipinas, at para sa mamamayang Pilipino. Heart for the people, heart for the Filipinos, and heart for the Philippines. Yan ang kailangan natin. Pero labis akong nasisiyahan dahil dumarami tayo. Yung bumubuli sa atin na sinasabi, bayaran daw tayo, wala tayong mga pera, pero mayaman tayo sa mag-ibig sa bayan. At hindi natin ibibigay o hindi tayo magpapabayad sa kahit na ilang milyong ibibigay sa atin ng gobyerno. Dahil ang kailangan natin ay tunay na pagbabago para sa bansa. Inyo bang natatandaan na ilang beses na tinatawag ang lahat na pumupuna sa gobyernong Marcos Jr.? Pumupuna sa katiwalian, pumupuna sa korupsyon, pumupuna sa pera na nawawala at hindi napupunta sa mamamayang Pilipino, ay pinapatawag ng kanyang kongreso. Sino ang nakaupong speaker sa Congress? Kung tawagin natin ay tambalos-los. And for the sake of our community here in Japan to know that we have a sick and not working government in the Philippines. We have the Marcos, we have the Araneta, and we have the Romualdez. Sila ang gumagamit ng pundo ng bayan at gusto pa nila tayong bayaran. At gusto pa nilang bayaran ang mamamayang Pilipino gamit ang ayuda na galing din sa ating bulsa. Niluluto tayo sa sarili nating mantika. Kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Kaya dapat nating isigaw, iahon ang bansang Pilipinas. 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 Nung una tayong nagmarcha ng 2016 para kay Tatay Digong, itong grupong ito na tinitingnan nilang parang kuting lang, parang isang bote lang ng bigas, ngayon ay dumarami. Ito ang nagdala na grupo dito sa Japan, kasama ang mga liderato ng 21 different groups in Japan who loves the Philippines. Tama ba mga leader? Isigaw nyo, Duterte! 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 Ako ay 55 years old na. Ay, abot sa kaya nga, mami. Kaya, nagpulingin sa akin, tumisan. Kunti na lang. Madaldal ko ako masyado. Pasensya na po. Alam nyo, na nakikita nyo sa paligid ninyo, tumingin kayo sa kanan. Sinong nakikita nyo? Anong kulay ang nakikita nyo sa kanan? Tumingin kayo sa kaliwa. Anong nakikita nyo kulay? Red color Tokyo green. Ito ang kulay ng ating Vice Presidente na atin ding
nirali noong 2022. Alam niyo ba, na 150 lang tayo noon na nirehistro natin. Alam niyo ba, na nung nagre-rehistro tayo ngayon, last week, 150 din lang ang pinarehistro natin. At ang sabi sa atin ng pulis, kayo ang grupong Pilipino na nagrehistro noong 2022 ng 150. Alam nyo ba kung ilang kayo? Ilan? 700! Inabot tayo ng 750! PI daw tayo! Kaya, itong ginagawa na 2025! Bakit? Hawak na naman natin uli ang baraha! Hawak natin, may hawak tayong baraha! Ang ating Vice Presidente, VP Sara! VP Sara! At habang ang Pilipinas ay nagpupumilit bumangon sa kahirapan at panluloko ng gobyernong Marcos Jr., kanila namang inaapakan ang karapatan ng bawat Pilipino at ni Inday Sara, ang ating Vice President. Kaya hindi tayo papayag na walang boses ang ating Vice President. Isigaw natin, ipaglaban, VP Sara! Ipaglaban! Ipaglaban! VP Sara! VP Sara! Martin Romualdez, naririnig mo ang mamamayang Pilipino sa Tokyo. Pareho kita kasamar, tagalili. Aham ka. Ang balos-los. Aham. Hindi mo ako makakalimutan. Parang marinig ko yan, layo ko. Sumama-sama ka kay Inday Sara para na suportahan ang iyong kuting Kayo, picture ko dyan. na pinsan na niloklok namin, pero binabastos yung kaming mamamayang Pilipino. Binabalahuran nyo ang aming karapatan. Wala na kaming media makapagsalita. Kaya idadaan namin sa kalsada. Handa ba kayo? Itaas ang inyong mga braso. Mga kamao. Inday Sara! Inday Sara! At bago ako magpatuloy, at bago ako mawala ng boses, meron po tayong bisita. Hindi pa po ako ito. Hindi pa po ako. Hindi pa po ako ito, ha? Antayin niyo ang ating bisita. Tatawagin ko. Walang iba para magpakilala. Ang ating pinakamagandang diehard Duterte supporters na si Mocha Usog! Isa namang Duterte! Salamat po. Alam niyo naman po, simula pa lamang ay happy po tayo. Once a Duterte, always a Duterte. Wala kay Tatay Ko. At ang ating Duterte na talaga namang at nandito rin po ako kasi si Banat Bay dapat siya po yun nandito. Kaya lang po, may sakit po, may trangkaso. Kaya nagpapaabot po siya ng suporta. Alam niyo naman po kung gaano katapang si Banat Bay. Ano po? Ay, marami na po siyang kaso. Dahil sa pagmamahal po niya sa inyo po, pagmamahal niyo, tutulad din po sa para sa ating bayan. Kaya po, may
ipapatuloy po natin itong ganito pong gawain. Yung init ng pagmamahal po para sa ating bayan, simula noong 2016, tuloy-tuloy po natin hanggang 2025 para sa senatorial lineup po ni Tatay Digong, hanggang sa 2028, para po maibalik natin ang tunay at patuloy na pagbabago na dala lang po ng mga Duterte at ng bawat Pilipino. Bilang po mabuhay po tayong lahat, and let's continue to pray for our country. Magsahay pa po tayo. Maraming salamat po. Mukausap! Mukausap! Makaupo tayo sa Montero. Salamat. Maraming salamat sa ating magandang DDS! Narating ko sa konseho na. Yes, of course. Number mo? At alam niyo po, hindi ko po palilipasin itong pagtitiko natin. Binigyan tayo ng isa't kalahati, pwede daw natin gawing 2 oras. Gawin natin 3. Hindi natin ito palilipasin na hindi nyo marinig galing sa kanyang bibig, galing sa kanyang puso ang nilalaman ng Balaturos. Aking tatawagin sa inyong harapan para marinig ninyo kung paano nila tayo pinapaglaban sa Pilipinas. Walang iba kundi si Coach Dada. Boss pala, boss. Pasensya na, hindi pa ako boss. Boss Dada! Boss Dada! Alam niyo mga bossing, nakaka-proud talaga na tawagin tayo mga Duterte supporters. Marami sa Pilipinas ang pinagtatawanan tayo kasi bakit daw gusto pa rin natin ang mga Duterte. Pero alam naman natin na ang mga Duterte ang nagbigay sa atin ng napakagandang 6 na taon. 6 na taon mga bossing. Ang magandang buhay na ibinigay sa atin ng mga Duterte. Pinudol tayo nitong administrasyon na 20 pesos na kilo ng bigas. Babayaran daw ang utang ng Pilipinas dahil ang kayamanan nila. Pero nasan na? Hanggang ngayon, lubog pa rin tayo sa utang at lalo pa tayong nalulubog sa utang. Hindi pa sila nagsawang kunin yung resources natin, yung pera ng taong bayan, pati yung pera ng mga private na sectors, kinukuha na nila. Mabigat na mabigat po yung bagong balitang PDIC. Nakinuha nilang bilyon-bilyon, pati yung bilyon-bilyon sa bilyon. 125 million na construction funds ni Inday Sara. Nagre-reklamo na sila, pero bilyon-bilyon yung araw-araw na nilang nakontratan. O tayo kami mga baladeros, ang aming mga cellphone, nakatak. Kung saan po kami magpunta, nakabantay sila sa amin. Bawat kilos namin, nakamasid. Napakarami na rin po natin kasong kinakaharap. Nagsimula po tayong lumaban nung nakita natin na sobra-sobra, hindi lang po yung human rights, yung po karapatan natin sa sa yung ating freedom of speech, hindi lang yun ang kanilang sinisingin. Pati yung freedom of religion, nakita niyo naman po yung ginawa nila dyan sa Davao City, sa KOJC compound, kung saan pagsimbahan, pinalabura na nila. Kung kaya po nilang gawin yun sa simbahan, mas lalong kaya nilang gawin yun sa ating mga Pilipino isa-isa. Kaya po maraming salamat po sa mga nandito sa Tokyo. At sana hindi lang po dito sa Tokyo magkaroon ng ganito. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na pagod na pagod na. Pagod na pagod ng apingin, nakawan, at pagod na pagod sa paglaban sa buhay. Grabe ang traffic sa Pilipinas, mga boss. Dito sa Japan, sobrang ganda. Bilib na bilib ako dahil sa
ng ganda ng buhay nyo rito, hindi nyo pa rin kinakalimutan ng Pilipinas. At talagang mahal nyo pa rin ang bayang Pilipinas. At dahil po dyan, mas lalo po namin pag-uusayan yung aming paglaban para sa korupsyon. Siyempre, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy number 52, lahat ng PDP. At wag po tayong itigil. Gamitin po natin ang ating social media para ang ating mga tanong. Sa Mindanao. Gamitin po natin yung social media na Mindanao. bagong people power. Kaya sa Pilipinas ko, pag nag-gather tayo ng ganito, binubuwag tayo agad. Dito sa Japan, nakakaganda. Madami kayo sa Pilipinas. Walang problema. Meron tayong freedom to express yung ating mga Majority at ang Mindanao. yung ating pagkakasaya. Dito po sa Japan, malaya kayong gawin ko. Sana hindi lang po ito yung unat uling pagtitipon natin para kay Bibi Sara. And siyempre, kandidato po natin lahat ng mga kandidato na alam po natin na mga kabuti para sa bayan natin. Maraming salamat, Donatero. Siyempre, follow niyo po yung mga kapatid ko. Paano ba yung control, paano at saka si Dave Ibarra, follow niyo po sa Facebook at Twitter. Siyempre, SMNI, yung pong SMNI nagbigay ng tiwala sa ating mga vloggers na yan na lang po ang naghahatid ng totoong balita sa Pilipinas. Kaya suportahan niyo po yan, siyempre, like po. Lahat po ng channels ng SMNI, take down na nila. Lagi po tayong lagi po tayong gumagawa ng panibagong channel. Kaya po every time may bagong channel, support, i-subscribe nyo po, i-share nyo. Kasi kung ayaw nyo na tayong marinig, mas lalo tayong mag-ingat. Salamat po. Ako ang shadow ni Boss Dada. TV na yan. Ha? Ayan yan. Nahihiya pa sa atin si Boss Dada ng konti. Kaya padalasin natin silang papuntahin dito. At mula sa puso, Banateros, Isimenay, sa ating lahat, magpasalamat po tayo sa ginagawa nila para sa Pilipinas. Ako'y may babasahin lang, din magtatawag uli ako mamaya. Mamaya magsasalita si Boss Oli. Gusto niyo bang magsalita si Boss Oli? Gusto niyo ba itaas ang kamao? Nakikita niyo ba siya? Nasaan si Boss Oli? Nasaan? Tawagin natin! Boss Oli! Boss Oli! Boss Oli! Boss Oli! Okay. Hindi ko ina-expect makakapagsalita ako dito sa Shibuya. Dati pinaka-busy lugar dito sa So, magandang hapon po sa mga Pilipino. Mga Pilipina, shoutout po sa inyo lahat. Alam nyo po, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. To be honest with you, ako mismo nawawala na rin ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas. Pero sabi nga, laging may milagro. At kung titingnan natin ang history, kahit sa Biblia po, lahat ng itinaas nang galing muna sa baba. At palagay ko, eto, natuto na ang mga Pilipino dahil matalas na tayo sa budol. Kaya tayo bumababa nito, baka itataas tayo. Ang inihiling ko lang po sa inyo, kailangan natin ng numero sa Senado at sa Kongreso. Pagdikit sa kinatamba, huwag nyo na pong iboto, ikalat nyo po sa mga Pilipino. Sa lahat po ng mga Pilipino dito. Basta may tatakbo ayaw, wag na po. Ha? Huwag na po tayong boboto ng lakos. Oo, wag na.
Pero unahin natin ang Senado kasi kailangan hawakan natin ang Senado. Kaya po straight po tayo, PDP, and of course, wag po natin kakalimutan ng number 1, Pastor Kibuloy, saka si Marcoleta. Wag po natin kakalimutan. Hindi po tayo kailangan ni Pastor, tayo po kailangan natin si Pastor dahil puro na po trapo ang mga kandidato. So, Marcoleta rin. At syempre si Mocha Uson, ha? District 3. Makakaasa ba tayo ay ikakampanya nyo lahat ng mga taga-PDP? Doon po natin simulan ang laban sa eleksyon kasi pagkatapos ng eleksyon, basura na ang tingin sa atin ng mga politiko. Gumanti po tayo sa eleksyon. Ando ng ganti. Lahat ng dikit sa buhaya, huwag nang iboto. Uubusin lang niya ng mga pera natin. Kaya nga nakakaingit kayo dito sa Japan dahil walang buhaya rito eh. Kanina nakita ko, pati yung mga pulis, in-assist tayo sa rally. Diba? Napakagalang. Hindi ko tulad ng pulis, Torre, Bastos. Lilipat na ako dito para hindi ako mademanda. Pero maraming salamat po dahil kinukuha na namin kayo ng lakas. Kayo mga OFW po, lalo na mga nag-aayos, nag-organize ng mga ganitong klaseng pagsigaw. Kailangan sana sundan ito sa buong Pilipinas at sundan sa buong mundo. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Cancer man ang nangyayari sa Pilipinas, may milagro pa rin. Huwag po natin kakalimutan, December po may awa ang Diyos. At magbabagong taon, baka makamtan natin ang totoong bagong Pilipinas. Maraming salamat po. God bless everyone. Coach Ole! Coach Ole! Coach Ole! Maraming salamat. Kung tayo ay tinatawag ng mga bagong bayani, yung mga nasa kongreso ay ano? Buhaya! So narinig natin si Coach Oli. Patalastas pa lang yan. Dahil may kasunod ito. Hindi ito ang katapusan hanggat hindi natin nakakamtan ang tunay na pagbabago. Kasama ko ba kayo? Pwede ko bang marinig ang sigaw na BP Sara? So ang Pilipinas ay isang bansang pinipilit na bubangon at isa tayo dyan. Kasama kayo dyan. Kasama nyo ako. Kasama nyo yung nasa tabi nyo para ibangon ang Pilipinas. Kaya tayo nandirito. Simula nang umupo ang tinatawag nilang kuting ng Norte na walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Nang maupo siya sa kapangyarihan, ang mga pangakong kaunlaran at pag-unlad nasaan? Nasaan ang kaunlaran at pagpabagong pangako? Wala.
niya ang suporta ng halos lahat sa atin, kaya tayo ay mga nabudol. Pinaasa tayo sa isang maliwanag na kinabukasan. Meron ba ulubog ang Pilipinas? Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumilitaw. Sa unang taon pa lang niya, nagbinta na ng 25 tonelada ng gold na pondo ng bansa. Pero wala tayong nakitang pera para sa bansa. At hindi lang yan. Mr. Rice! Habang binibinta ang ating bansa, ang pondo, nangungutang tayo sa World Bank. Saan patungo ang magandang bukas ng Pilipinas? Puro utang. Lumitaw ang totoong sinasabi ni Tatay Digong na si Bongbong Marcos ay hindi ko na kailangan ibang sigawan pa dahil kahit siya alam niya na siya ay madalas magsalita si Marcos Jr. tungkol sa pagkakaisa at malasakit. Sino sa mga o sa inyo ang nakaramdam ng malasakit galing sa mga Marcos? Mga PI! Ngunit sa halip, ang ating nakikitang kanyang mga ginagawa ay aksyon, ay puro pagnanakaw para lalo silang yumaman, lalo nilang kinukuha ang lahat ng pondo ng bansa. Naloko na po tayo sa unang mga matatamis na salita nung panahon ng kanyang tatay. Yung mga kaidaran ko, yung mga kaidaran nyo, hindi nyo pa alam. Kaya ipapaalam ko sa inyo. Kung ano ang pangako ng tatay para sa bansa, siya namang pangakong dinoble na hindi ginagawa ng anak. Binudol ang bansang Pilipinas. Budol! Budol King! Kailan lang naaalala niyo pa ang mga sunod-sunod na bagyo na nangyari sa Pilipinas? Dinaan tayo sa ayuda. Nagsona siya ng kinabukasan. Pero kaninong pera yun? Ate! Sa atin, sa bansang Pilipinas. Niluluto tayo sa sarili nating mantika. Ang korupsyon ay nagpapatuloy. At ang korupsyon ay halos wala ng katapusan. Sabi pa nga ni Coach Oli, minsan pati siya ay nawawala na ng pag-asa. Pero dahil meron tayong nakikitang liwanag at pag-asa. Bakit? Sa 2025, tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy para sa Senado. At hindi lang yan, tatakbo rin si Congressman Rodante Marcolita para sa Senado. Gawin nating back-to-back ito sa 2025. Naririnig niyo ba ako? PDP! PDP! Piling, wala tayong pakialam. Dahil kailangan natin ng lalong madali ang pagbabago.
Minadali nila tayong binudol eh. Hindi madaliin din natin sila na pababain. Huwag lang muna natin isigaw. Huwag lang muna natin isigaw. Mag-iipon-ipon pa tayo. Magpaparami pa tayo. At sabay-sabay natin isisigaw yan. Sa pagpasok ng 2025, ang bagong liwanag ay ating makakantan. At ito pa mga kababayan, Yes, sir. Lagi kita sinusubaybayan yan eh. Yung wet. at ito pa ang aking konting idadagdag. Alam niyo po, hindi lang politika tayo binulang ng demonyong Ferdinand Marcos na ito. Ang pinaglalaban natin, ang matagal na nating nilalaban ang terorismo ng Pilipinas, ang CPP-NP, NDF, ay kinasabwatan pa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi tayo papayag. CPP-NPA ibagsak! CPP-NPA ibagsak! So para maintindihan ng ating foreign community, ang ating isang kaibigan ay itatranslate sa Nihongo yung ilang mga sinabi ko. Minasan, konnichiwa! Konnichiwa! Watashi tachi wa Nihon Gaiju Philippines desu! Watashi tachi wa Philippinesで行った勉強されて実施された副大統領のサーダド決定を議員たちが追放としています。それは私たち右皿を守るためこの場を借りて皆さんに伝えてます。今のフィリピンは今のマルコス政権はとても弱いでございます。今のマルコス政権はファミリービジネスになっています。議員のフィリピンの予算は一個の議員がみんな使っています。それはみんなに扱うためにではなく自分のために使っています。この次回の選挙のためにみんなに援助しています。だから私たちはこの場を借りてDPサラを守って次回の大統領にしたいと思っています。またフィリピン健康保険、日本病と健康保険、皆さんもう悲しいことにマルコス政権はもう補助金はゼロにしています。欲しいなのは支払っている国民のが背負うことになります。だから2025年はもう皆さん病気にならないように頑張ってください。もうこれはもう本当に笑い事ではありません。 Naalala niyo pa ba? もう本当にもう皆さんDPサラを守ってください。DPサラを守ります。皆さんよろしくお願いします。 Protect DP Sara! Protect DP Sara! Protect DP Sara! Isa pa! DP Sara! DP Sara! DP Sara! DP Sara! Mga kaibigan, mga kababayan, Marcos, turama! ang terorismo na ipinangakong tutuldukan ng gobyernong Marcos at ipagpapatuloy
Pag tinuldo ka na sana ni Tatay Digong na si PBPA ay patuloy pang namamayagpag sa loob ng Kongreso. Hindi tayo papayag! Hindi tayo papayag! Sa halip na ikondina ang komunismo, inasabuatan sa loob ng Kongreso para magnakaw ng pira ng bansa. Namamayagpag at walang nagkukondina kahit sa loob ng Kongreso. Anong klaseng gobyerno ang Marcos government? Magnanakaw! Samantala ang mga kritiko, kagaya natin, kagaya ng Banatiros, kagaya ng Isiminay, pinapakulong ng walang hiyang gobyernong Marcos Jr. At ito ay hindi natin papayagan. At sa ilalim ng lahat ng ito, isa siyang mahinang mamuno sa ating bansa. Kaya hindi siya ang legitimate actually na binoto natin. Ang legitimate na binoto natin ay walang iba kundi si BP Sara! Duterte! BP Sara! Duterte! BP Sara! Duterte! Ipaglaban! Inday Sara! Ipaglaban! Inday Sara! At panguli na lang, tatawag uli ako ng isang leader natin dahil parang ako na lang ang naririnig ninyo. Kayo rin po ay napapagod na rin, di ba? Pagod na po tayo, pagod na ang ating bansa, pagod na ang Pilipinas, pagod na ang mamamayan. Kaya tayo nandirito at nagkakaisa. Speak up time. Ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay isang paalala ng nakaraang ama na isang diktatorya. At hindi tayo papayag na manaig muli ang isang diktador na Marcos. Hindi tayo papayag na manaig muli ang isang diktador sa Kongreso na si Martin Romualdez Tambaloslos. Patayin na mga buhaya! Initsa na mga buhaya! At ating ikundina ang Quadcom sa Kongreso na patuloy na sinasalasa, patuloy na ginagamit ang pera ng bansa para sa kanilang pansariling bulsa, para sa kanilang eleksyon. Akto ko na! Akto ko, geng! Wala na! Kababayan, hanggat hindi tayo gising, kung hindi tayo magigising, itong nangyayaring ito ay paulit-ulit na mangyayari. Kaya tayo ay dapat manindigan. Tayo ay dapat na lumaban. Tayo ay dapat na tumayo. Tayo ay dapat na sumigaw. Ibangon ang Pilipinas! Pilipinas! Ibangon! Pilipinas! Ibangon! Ibangon! Pilipinas! Ibangon! Maraming salamat! Ang susunod kong tatawagin ay walang iba, kundi ang ating isang kapatid na galing pa ng Iwate, isang artist dito sa Japan, si Miss Irene. Wala ba kayong mga kamay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Una po ay gusto ko magpasalamat kay Kuya Bertis, kay Miss Risa. Sila po ang naging daan at ang kanilang grupo para po matupad itong ating pagtitipon na nangyayari ngayon. Napakarami pong nangyari na sana ay naunlot, pero po sa awa ng Panginoon Diyos, tayo po ay natuloy. Nandito po tayo lahat nagkasama-sama. Ipaglalaban natin ang ating mahal na Vice Presidente! BP Sara! BP
Sa inyo po lahat ng mga kaibigan po natin na